Welcome to our Hana Filipino worship. Wini-welcome ko kayo sa ating Hana Filipino Worship. The reason why I always start with that is because to be clear that I'm in this worship. Ang rason kung bakit ko palagi kayong binabati ng gano'n ay para masigurado ko na ako ay nasa Filipino worship ngayon. Because you might ask yourself, Pastor, we're Filipinos. What are you talking about? Pagkat maaari niyo matanong na kami mga Pilipino, Pastor, bakit mo lagi kaming wini-welcome sa Filipino worship? But I was in many other worships before coming here, so I don't want to get confused. You don't need to translate that, don't worry. Okay. Experience the risen Christ. That's the title of today. Ang pamagat ngayon ay maranasan ang muling pagkabuhay ni Kristo. The lecture of today, it's one of the most important part in our Christian belief. Ang katuroang ating maririnig ngayon ang isa sa pinaka-importante na mensahe sa paniniwala ng isang Kristiyano. Why is that? Bakit? Because after resurrection, Jesus is giving a clear message. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo, si Jesus ay nagbigay ng napaka-liwanag na mensahe. So let's transport ourselves at that time. Kaya ngayon, balikan natin ang panahon noong si Kristo ay muling nabuhay. Because it was a real thing and it really happened, right? Pagkat yun ay tunay at talagang nangyari. So we are seeing Christ resurrected. Tinitingnan natin ngayon ang muling pagkabuhay ni Kristo. And we have circumstances right now. At marami tayong iba't ibang sirkumstansya sa ating buhay ngayon. Also, we're seeing Christ risen, but we have problems today. Nakita natin ang muling pagkabuhay ni Kristo, ngunit tayo pa rin ay napakaraming problema ngayon. What would you want to tell Jesus at that moment? Ano sa tingin mo ang nais mong sabihin kay Jesus sa oras na iyon? The disciples asked what we'll ask also. Nagtanong ang mga disipulo, ngunit tayo din ay pwedeng magtanong. When would you restore our nation? Kailan mo muling itatatag ang aming nasyon? When will we be free from colonization? Kailan kami magiging malaya sa kolonisasyon? Wouldn't you ask, as a Filipino, right, to Jesus when He is in front of you? Hindi mo ba ito itatanong kay Jesus bilang isang Pilipino kung siya ay nasa iyong harapan? But what did Christ who resurrected said? Ngunit ano ang sinabi ni Jesus na muling nabuhay? Acts 1:8, right? Sinabi niya ang nasa mga gawa 1:8. You'll be my witnesses. Kayo ay aking magiging mga saksi. When? Kailan? When the Holy Spirit comes upon you. Kung dumating sa inyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, this promise, is it in you? Kaya ang pangakong ito, nasa iyo ba ito ngayon? It's in me, right? Ito ay nasa akin, di ba? Where's the Holy Spirit right now? Nasaan ang banal na Espiritu ngayon? Dwelling in me, right? Ito ay nananahan sa akin. So that's the start of experiencing risen Christ. At ito ang simula na tunay na maranasan ko ang muling nabuhay na si Kristo. How do you know that the Holy Spirit is in you? Paano mo malalaman na ang banal na Espiritu ay sumasa iyo? How do you know that? Paano mo ito malalaman? Did you see Jesus? Nakita mo ba si Jesus? No, right? Hindi. Hindi, di ba? You receive salvation, right? Ngunit tumanggap ka ng kaligtasan. But salvation is works of who?
Ngunit ang kaligtasan ay gawa nino. Holy Spirit. Ito ay gawa ng banal na Espiritu. That's the evidence. At ito ang ebidensya. How do I know that I experience risen Christ? The Holy Spirit works, fulfills salvation in me. Paano ko malalaman na tunay na nararanasan ko na ang Kristo na muling nabuhay? So, Kung ang banal na Espiritu ay Your- gumagawa sa pamamagitan ng kaligtasan sa your akin. salvation is important or not important? Kaya ang iyong kaligtasan, ito ba ay mahalaga o hindi? It's everything. Ito ang lahat-lahat para sa iyo. But we think salvation is just something there. Ngunit iniisip natin na ang kaligtasan ito ay nandyan lang yan. That's why we cannot experience really risen Christ. Kaya hindi natin tunay na nararanasan ang muling nabuhay na si Kristo. I shared this, the worship before. We should not anymore pass another resurrected day worship as just a worship. Kagaya ng naibahagi ko na kanina, hindi dapat na lumagpas na naman ang araw na ito ng muling pagkabuhay bilang lagi lang nating ginagawa na selebrasyon ng araw na pagkabuhay. How many Easter Sunday do we celebrate? Ilang mga Easter Sunday na ba ang ating mga naipagdiwang? Someone told me today, Pastor, we forgot something. I'm like, what? What happened? May nagsabi sa akin ngayon na, Pastor, meron tayong nakalimutan. We did not hand out rice cakes, tok. Sinabi niya na hindi tayo nakapamigay ng itong tradisyonal na pagkain ng Korea. In Philippines, what did you give? Eggs or what? What do you give in the Lord's Day? Nothing? Eggs? Okay, right? Sa Pilipinas, di ba, nagkakaroon ng pamimigay ng itlog. What does eggs has to do with Lord's Resurrection Day? Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng pamimigay ng itlog sa muling pagkabuhay ni Jesus? Maybe some significance, right? Maaaring meron itong kahalagahan. I'm like, right. When did we stop giving talk for Lord's Resurrection Day? After Corona, they say. At naisip ko na kailan ba natin tinigil ang pamimigay ng tradisyonal na pagkain to ng Korea at naisip ko nung pagkatapos ng corona ay hindi na natin ito ginawa. So why am I saying this? We cannot just remember Resurrection Day with physical things. Bakit ko ito sinasabi? Pagkat hindi dapat na naaalala lang natin ang muling pagkabuhay sa pisikal na kalagayan. You cannot just remember this Resurrection Day culturally. At hindi lang natin dapat maalala ang muling pagkabuhay ni Kristo bilang nakasanayan na sa ating kultura. We need to really experience risen Christ through what? Through His Word. Ang dapat nating maranasan ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng salita ng And Diyos. that Word is who? Jesus. At ang salitang ito ay si Jesus. And He is the Christ because He resurrected from death. At siya ay naging Kristo dahil siya ay muling nabuhay mula sa kamatayan. That's why today you must give your complete answer in Him, not outside of Him. Kaya ang iyong kumpletong sagot ay dapat nasa loob ni Kristo. All the disciples doubted Jesus when He said He was gonna die and resurrect. Lahat ng mga disipulo, hindi nila pinalawalaan si Jesus nung sinabi niya na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. All the disciples, they run away when Jesus died. At lahat ng disipulo, sila ay tumakbo papalayo nung namatay si Jesus. And many others also were disappointed and in anxieties when Jesus resurrected, but they did not believe. At marami ang nagkaroon ng problema nung si Jesus ay tunay na muling nabuhay, ngunit hindi sila naniwala. What it means,
Believing in resurrection does not come by head. Ito'y nangangahulugan na ang paniniwala sa muling pagkabuhay ay hindi sa pamamagitan ng ating pagkaintindi. It comes by faith. Ito ay sa pamamagitan ng ating paniniwala. And Jesus renewed their faith when Jesus met the disciples again. Ngunit binago ni Jesus ang kanilang pananampalataya nung sila ay kinatagpo ulit ni Jesus. Peter, who denied Jesus 3 times, Si Pedro na kanyang itinakwil si Jesus ng 3 beses. ran away, Siya ay lumayo went back fishing. at siya ay naging mangingisda ulit. But after he met Jesus who resurrected, Ngunit nung kanyang muling nakatagpo ang muling nabuhay na si Jesus, the faith of Matthew 16:16 was renewed. ang kanyang paniniwala noong sinabi niya sa Mateo 16:16, ito ay narestora. That's why doesn't matter what situation you're right now, if you experience risen Christ, your faith is renewed. Kaya hindi mahalaga kung ano ang kalagayan mo ngayon, ngunit kung iyong mararanasan ang muling nabuhay na si Kristo, ang iyong pananampalataya ay marirestora. And where do we see that? At saan natin ito makikita? In Acts 4:12. Sa mga gawa, 4:12. What did Peter said in front of the judge? Ano ang ikinumpisal ni Pedro sa harap ng mga humahatol? Before he denied Jesus in front of the girl, a little girl, right? Nung una ay kanyang itinakwil si Jesus sa harap ng isang maliit na bata. But now he's confessing this in front of people that are in higher ranks. Ngunit ngayon, ito ay kanyang binibigay na kumpisal sa mga tao na nasa mataas na posisyon. He says, in no other name Sinabi niya na wala sa kahit anong ibang pangalan. if it's not Christ, you cannot be saved. Kung hindi kay Kristo, hindi ka maliligtas. It's not a different person. He's the same Peter. Ito ay hindi ibang tao, ito ay si Pedro pa rin. This is important. Ngunit ang kanyang pananampalataya ang pinakamahalaga. It's not me being a better person to have a better faith. Hindi ako na naging mas mabuting tao, kaya magkakaroon ako ng mas mabuting pananampalataya. You need to experience risen Christ. Ang dapat mong maranasan ay ang Kristo na muling nabuhay. But the most blissful thing is that He's with me right now. Ngunit ang napakalaking biyaya para sa iyo ay ang katotohanan na siya ay kasama mo ngayon. If you know this, then you should know where you came out from. At kung alam mo ito, alam mo dapat kung saan ka nakalabas. You came out from what? Darkness. Ikaw ay nakalabas mula sa kadiliman. We came out from what? Death. Ikaw ay nakalabas mula sa kamatayan. We came out from what? The destiny of hell. Ikaw ay nakalabas mula sa iyong destinasyon na impyerno. Do you truly believe that you came out from here? Ikaw ba'y tunay na naniniwala na ikaw ay nakalabas na mula dito? I was born in a Christian family. Ako ay ipinanganak sa isang Kristiyanong pamilya. I don't know what's hell. Ngunit hindi ko alam kung ano ang impyerno. Do you know hell? Alam mo ba kung ano ang impyerno? Were you born Christian? Myla? Were you born Christian? No? Ikaw ba ay pinanganak na isang Kristiyano o hindi? So those who were not born Christian, they actually know what is a hellish life, right? Ngunit ang mga hindi ipinanganak na Kristiyano, alam nila kung ano ang buhay ng mala-impyerno And what is darkness, right? at kung ano ang kadiliman. But now that we believe, we don't see that this was us before. Ngunit ngayon na tayo ay naniniwala na, hindi natin nakikita na tayo ay dito nanggaling. Because we don't think that light is the greatest thing that happened to our life. Pagkat hindi natin pinapaniwalaan na ang liwanag ang pinakadakilang nangyari sa aking buhay. And true life in us now is in us. At ang totoong buhay ay nasa akin na ngayon. And truth now
belongs to us. At ang katotohanan ay nasa akin na rin ngayon. This is now for us. Right? At ito na ang ngayon para sa akin. Before I was here, Nung nakaraan, ako ay nandirito. now I'm here. Ngunit ngayon, ako ay nandito na. If you know this, you experience the risen Christ. At kung alam mo ito, tunay na mararanasan mo ang Kristo na muling nabuhay. So in other words, you're knowing where did you come out, because this I cannot solve by myself, right? Ibig sabihin na naiintindihan mo kung saan ka nakalabas pagkat sa pamamagitan ng sarili mong lakas, hindi mo ito kayang mapagtagumpayan. I cannot solve this spiritual problem with my own will. Hindi ko kayang maresolba ang aking espiritual na problema sa pamamagitan lang ng aking kakayahan. That's why Jesus became our only mediator as the Christ to Kaya give us life, light, and truth. Kaya si Jesus bilang liwanag, buhay at katotohanan, siya ang tunay na naging daan para sa atin. So how important is resurrection for us then? Kaya gaano ba kahalaga ang muling pagkabuhay para sa atin? It's everything. Ito ay lahat-lahat. And Jesus became the first fruits of resurrection, right? At si Jesus ang pinakaunang bunga ng muling pagkabuhay. And it says that we will also resurrect like Him when He comes again, right? At sinasabi na sa kanyang pagbabalik, tayong lahat ay mararanasan natin ang muling pagkabuhay. So we might think, what's that kind of life, right? At pwede nating isipin, ano ang buhay na iyon? What kind of? We will be like walking through doors, walking to here, everywhere. Ano kaya ang magiging buhay natin sa panahong yun? Why do we need to resurrect again then? Bakit kailangan nating muling mabuhay? Why? Bakit? You're enjoying this blessing with Christ. Pagkat iyong tunay na tinatamasa ang biyayang ito sa loob ni Kristo. God is not resurrecting you because He wants you to move around without having a physical body. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng muling pagkabuhay pagkat nais niya na ikaw ay makadating kung saan-saan gamit ang iyong physical na katawan. He wants us to be only now in Christ. Ang nais niya, tayo ay tunay na kay Kristo na ngayon. And in heaven, what will we do then? Before we're resurrected, let's say. What will we do in heaven? At sa tingin niyo, ano ang gagawin natin sa langit? Fix our eyes to Him. Tayo ay tunay na nakatingin na lamang sa Kanya. This is what we were meant to do from the beginning. Pagkat ito ang pinakatunay nating disenyo mula pa ng umpisa. But through resurrection now, there's no sin anymore in us. Ngunit dahil sa biyaya ng muling pagkabuhay, tunay na wala ng kasalanan na nananatili pa sa atin. So in other words, God is giving us something that we did not deserve. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng bagay na hindi tayo karapat-dapat. But remember, you can enjoy this while you're still alive on this earth. Ngunit dapat niyong maintindihan na kaya nating itong ma-enjoy dito hanggat ngayong buhay pa tayo. How can you enjoy this while you're still alive? Ngunit paano ko ba tunay itong matatamasa o mai-enjoy habang ako ay nabubuhay pa sa mundong ito? You need to listen continuously the gospel. Dapat mong patuloy na mapakinggan ang gospel. Continuously pray with the word. Patuloy kang manalangin sa salita. Continuously see God's work, and that's evangelism. At patuloy mong makita ang paggawa ng Diyos at ito ang tinatawag nating ebanghelisasyon. This is the only way to really enjoy this while we're still alive.
ito lamang ang tanging paraan upang ma-enjoy natin ang biyayang ito habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. So, all of you here and listening online, what is really evangelism, right? Para sa ating mga kasama ngayon sa pagsambang ito, ano ba talaga ang ebanghelismo? Of course, we can talk about many things, right? Pwede nating mapag-usapan ang maraming bagay, But evangelism is actually seeing what God is doing. ngunit ang katotohanan, ang ebanghelismo ay makita kung ano ang ginagawa ng Diyos. Are you seeing it? Nakikita mo ba ito? If you see it, you become what? Witness, right? Kung nakikita mo ito, ikaw ay magiging saksi. If you become witness of Him, then your only message will be what? His kingdom, right? At kung ikaw ay magiging saksi niya, ang taging magiging mensahe mula sa iyo ay ang kaharian ng Diyos And the works of the Holy Spirit, right? at ang paggawa ng banal na Espiritu. Always remember this. Dapat mo itong laging tandaan. You don't need to try hard to evangelize anyone. Hindi na dapat na magpakahirap ka o na gawin ang paggawa ng ebanghelisasyon. I share this in our English worship, right? At ito din ay aking naibahagi sa mga naunang pagsamba. I'm meeting someone who is having a bipolar disorder, right? Meron akong nakakatagpo ngayon na ang taong ito ay mayroong bipolar na sakit. And he's very, very not well. At siya ay tunay na masama ang kanyang kalagayan ngayon. He's now coming down from his up state, we say, and now he's coming down to depression. At ang kalagayan niya ngayon mula sa napakagandang kalagayan, ngayon ay pababa na siya papuntang depresyon. You know, I was thinking, what's that feeling of coming down from an up state to down, right? What's that feeling? At minsan natatanong ko, ano kaya ang nararamdaman? Ano ang pakiramdam ng mula sa napakagandang kalagayan mo, ikaw ngayon ay pababa, mula papunta sa pagkakaroon ng depresyon? Physically, I can explain. Maybe I'm in a tall building, and this building is falling very slow to the ground. Minsan naiisip ko na ako ay nasa tuktok ng isang building at sa gusaling ito ay unti-unting natitibag o How's that feeling? natutumba. How would you feel being in that building? Ano sa tingin nyo ang iyong mararamdaman kung ikaw ang nasa gusaling iyan? You cannot stop it, right? The building is bigger than you. Hindi mo kayang pigilan ang pagbagsak ng gusali, di ba? You're actually feeling the speed and you're feeling how this building is falling. Ngunit nararamdaman mo ang bilis ng pagtumba ng gusaling iyan. So, how anxious would you be when you're in this state and then little by little you start to fall? So, the higher, what happens? The darkness is deeper. Kung titingnan natin ang ito, kung ikaw ay nasa mataas na lugar at ikaw ay mahuhulog pababa, ano kaya ang mararamdaman mo at ang kadiliman na pumupuno dito? So he's falling, and this is what he says, he's falling, and now he's here. Ito ang sinabi niya na siya ay pababa ng pababa at ngayon ay malapit na siya sa pinaka baba. The darkness is more darker here now. At nararamdaman niya na dito ngayon ay napakadilim na. That's what he says to me, right? Ito ang sinabi niya sa akin. But he says he's afraid to hit this bottom. At siya ay tunay na natatakot na makarating sa pinakababa. Because when he hits bottom, there's no turning back when he goes from below this. Pagkat kung marating niya yung pinakadulo,
wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ang mas bumaba pa dito. He's taking all kinds of medicine to not go down, to stay here or go up a little bit. Iniinom niya lahat ng mga gamot ngayon upang hindi makarating sa pinakamababang ito. Soyoung, what are you doing? You gonna worship? You can sit down, right? You can meet your own later, right? Please sit down. So, he's here, but anything that he takes, anything he does, cannot bring him back. Siya ay nandito, ngunit lahat ng kanyang ginagawa, ay hindi na siya matulungan pa na makabalik. But when he hits here, he goes so down that to come back again here, it takes years. Do you know that? Ngunit kung maabot niya ulit yung pinakababang ito, wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang mas bumaba at kailangan ng napakaraming taon upang siya ay makabalik ulit sa pinakadulong parte na iyan. So when he's here, he does crime or he does a bad thing. At kung siya ay nandito, gumagawa siya ng mga masasamang bagay. Because in this state, anxiety is the highest level. Pagkat sa estadong ito, ang kanyang pagkabalisa ay napakataas na ang level. The anxiety of not going here, but I cannot stop it. Pagkat siya ay balisang-balisa na huwag makarating sa pinakadulo, ngunit hindi niya ito mapigilan. So that's why here, the accidents explodes usually. Kaya sa lugar na ito, maraming mga aksidente ang kanyang nagagawa. That's why many people say, hospital save me, prison save me. Kaya maraming nagsasabi na ako ay nailigtas ng ospital o ako ay naligtas ng kulungan. Because before making the accident, they put him in a cell, right? You can't do anything. Pagkat bago pa mangyari ang masasamang bagay, sila ay napupunta na sa kulungan. So wala silang magawang iba. But now he's here right now, in the most anxiety, anxious state right now. At siya ay nandirito sa lugar na ito ngayon kung saan napakataas ng level ng pagkabalisa. And I'm meeting this person, right? At ang taong ito ay nakakatagpo ko ngayon. There's no answer for him right now. I cannot even stop this. Parang walang sagot para sa taong ito ngayon. Hindi ko kayang pigilan ang bagay na ito. He said to me, one day I want to believe like you. Sinabi niya sa akin na isang araw, nais ko ring maniwala kagaya mo. But I hope I can believe. And he then says, would I be able to believe one day? At sinasabi niya na sana ako ay magkaroon ng pananampalataya. At tinanong niya, kaya ko bang magkaroon ng pananampalataya isang araw? So, when he said that, I realized, Christ is the answer for this. At nung narinig ko iyon, naisip ko na si Kristo lamang ang tanging sagot para dito. And then peace came to me. At ang tunay na kapayapaan ay dumating sa akin. What was last week, pulpit message? Ano ba ang naging mensahe nung nakaraang linggo? Rest, right? Rest, ang kapahingahan. Where's the true rest? Nasaan ang tunay na In kapahingahan? Christ, right? Nasa kay Kristo. Rest is not solving his problem. Ang kapahingahan ay hindi para magbigyan ng solusyon ang kanyang You problema. cannot solve this state right now with your strength. Hindi kayang magkaroon ng solusyon ang bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang lakas. But if I realize through this situation that Christ is the answer for him, I have true rest. Ngunit kung tunay na maintindihan ko na sa ganyang sitwasyon niya ngayon, si Kristo ang tanging sagot para sa kanya, ang tunay na kapahingahan ay darating sa But what akin. I'm thankful, he's saying that something in you,
I am drinking that water. He says like that. Ngunit From you. Ngunit ang pinagpapasalamat Sounds ko weird, right? ay sinabi niya na tuwing nakikita ko siya, ako ay parang umiinom ng tubig galing sa iyo. Something from you gives me water, he says. Sabi niya, merong bagay sa iyo na parang nagbibigay sa akin ng tubig na aking maiinom. And I know what's that, right? At alam ko kung ano iyon. But I didn't tell him. Ngunit hindi ko sinabi sa kanya. But he knows. Ngunit alam niya. So, why am I sharing this is because evangelism is a lifestyle. Bakit ko ito binabahagi ngayon? Pagkat ang ibanghelismo ay ang ating paraan ng pamumuhay. It's not evangelism and then lifestyle separately. Hindi iba ang ebanghelisasyon at ang ating buhay ng ang ating buhay. I don't need to say in my words specifically, Jesus is the Christ for you. He already knows if it's my lifestyle. Hindi ko na dapat sabihin na si Kristo, si Jesus ang Kristo para sa iyo. Ngunit nakikita niya na ito sa aking paraan ng pamumuhay. But there's time that I share about why am I happy. Ngunit merong mga oras na ibabahagi ko sa kanya kung bakit ako masaya. That's why I want to bring him to this worship to our church actually. Kaya nais ko sana na dalhin siya sa pagsamba na ginagawa natin dito sa ating simbahan. Maybe it's my unbelief, but I feel that everybody will be scared, you know. Maaaring ito ay hindi pananampalataya para sa akin, ngunit naiisip ko na lahat ay matatakot kung nandito siya. I told you that he has a ankle sensor. 발찌. Sa kanyang paa, merong parang pulseras na nandyan sa kanyang paa. In Korea, if you have that, you're a high criminal. At sa Korea, kung ikaw ay mayroong ganyang pulsera sa iyong paa, ikaw ay isang kriminal. Imagine if he sits in the back At- and you're sitting here in front. Would you be able to concentrate? Like these two little kids in the back, you know, talking, right? Kung, But imagine a criminal in the back. kung iisipin natin na may isang kriminal na nasa likod, tayo ba ay magkakaroon ng tamang konsentrasyon habang ginagawa ang pagsamba? You'd be like, Baka tayo rin ay magkaroon ng pagkabalisa habang nagkakaroon ng pagsamba. stretching, and you're like, okay, he's far away. That's why I'm like, He says, I want to come. Sinabi niya na nais niyang dumalo sa pagsamba. But you know me, I say, no, don't come. Ngunit pinigilan ko siya. I'm waiting the time, right? At inaantay ko ang tamang oras para sa kanya. But someone who is in this state is very dangerous right now. Ngunit ang isang tao na nasa kalagayang ito ay tunay na delikado ngayon. He was in front of me, Siya ay nasa harap ko and in just a second, his eyes turned like an animal. Siya ay nasa harap ko at pagkatapos ng ilang minuto lamang, ang kanyang mga mata ay naging parang mata ng hayop. Have you ever experienced that? Na ito ba ay naranasan nyo na? Like this eyes is like, I want to kill you, like this. At ang matang iyon ay parang nais kitang patayin. When he gave me the eyes, I was surprised too. I was like, oh. At nung nakita ko yun, ako din ay nagulat. But in that moment, I said, who is my true rest? Ngunit sa oras na yun, naisip ko, sino ba ang tunay na kapahingahan para sa akin? My heartbeat went like, and then, At nung oras na yun, tunay na yung tibok ng puso ko ay naging mabilis. Ngunit ito din ay naging normal. But this is just one part. Every day we have that battle. Ngunit Every day.
Ito ay isang parte lamang. Pagkat sa araw-araw, napakarami nating nararanasan. You don't need to experience that to know that Christ is true rest, right? Hindi mo na dapat maranasan pa iyon upang masabi mo na nasa kay Kristo ang tunay na kapahingahan. You can experience this every day because He is now risen. Ito ay iyon ang mararanasan sa araw-araw pagkat tunay na si Jesus ay muling nabuhay. So I'm praying one day that when He's just here, right? I will tell Him, come meet these people. Kaya pinapanalangin ko na sa isang araw, kung siya ay kahit nasa 50% na ng kanyang kalagayan, siya ay makakasama natin. I think that's pagsamba. the mystery of gospel. That when we have the gospel, we see the problem, but God makes us really realize why this gospel is precious. Sa tingin ko, ito ang tunay na misteryo ng gospel na sa loob ng problema, makikita mo kung bakit tunay na ang gospel lamang ang tunay na It's sagot. different, right? Ito ay tunay na iba. Seeing the problem in Christ and with Christ, or seeing the problem without Christ. Ang pagtingin sa problema na ikaw ay na kay Kristo at ang pagtingin sa problema na wala kay Kristo. Very different. Ito ay tunay na magkaiba. That's why I hope that this week you really experience risen Christ, but in this way. Kaya pinapanalangin ko na sa linggong ito, tunay na maranasan mo ang Kristo na muling nabuhay sa pamamagitan ng bagay na ito. God is with us Na ang Diyos ay kasama natin through His Holy Spirit sa pamamagitan ng kanyang banal na by the Espiritu. fulfillment of Jesus Christ on the cross and the Sa- resurrection. Ginawa ni Jesus, sa tinapos ni Jesus sa cross at sa kanyang muling And this pagkabuhay. week, look at the field and see why these people are here. At sa linggong ito, tingnan mo ang iyong field at tingnan mo bakit ang mga tao ay nasa kalagayang ito. And then you will see yourself that you're here. At makikita mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa liwanag, buhay at katotohanan. And now you know what this means. At maiintindihan mo ano ang kahulugan ng pagtingin lamang kay Kristo. So you don't need to meet crazy people to understand this. Hindi mo na kailangang makatagpo ang mga baliw na tao para maintindihan lamang ito. But if God puts you one person like this, right? Ngunit kung hinayaan ng Diyos na makatagpo mo ang isang taong katulad nito, What should we do? ano ang dapat kong gawin? Experience this. Don't say anything. Don't say anything. Huwag kang magsalita ng kahit ano. Dapat mong maranasan ang Kristo na muling nabuhay. That's why this week mission is what? You want to say but you don't say. Okay? Kaya ang misyon sa linggong ito, nais mong magsalita, ngunit huwag kang magsalita. This person says, I want to be saved. Don't say anything. Pag sinabi ng taong ito na nais kong maligtas, huwag kang Tell me magsalita. more. Don't say anything. Gusto niya na magsabi ka pa ng mas marami, huwag kang magsalita. Why? Bakit? See what God does first. Dapat mo munang makita kung ano ang ginagawa ng Diyos. Don't try to change people. Huwag mong pilitin na mabago agad ang tao. God wants to change you first. Ang nais ng Diyos ay ikaw muna ang mabago. That's quicker. At yun ay mas mabilis. Okay? Don't say anything. Huwag kang magsalita ng kahit ano. Better for you, right? Store energy, right? At ito ang mas makakabuti para sa atin. And to the kids, say many things. They need to listen. At sa ating mga kabataan, dapat mas marami tayong sabihin para sa kanila. But in the field, don't say much. Ngunit sa field, kung nasa saan tayo, huwag tayong magsalita ng marami. Do that, and let's meet next week. Gawin mo iyan at tayo ay magkita muli sa susunod na linggo. And let's have forum what happened. At pag-usapan natin kung ano ang nangyari. It's different. At ito ay tunay na magiging So- iba. Easy mission, right? Ito ang magiging misyon, okay?
For me, I will speak more because I don't speak. Para sa akin, mas magsasalita ako ng marami. But really, let's see God's work. Ngunit sa katotohanan, tunay na tingnan natin ang gawa na ginagawa ng Diyos. Let's really believe in God. At tayo ay tunay na maniwala sa Diyos. Let's really hold on to the word. At tunay nating panghawakan ang salita. Today is that day. At ngayon, ang araw na iyon. Christ finished it all. Pagkat tinapos na ni Jesus, Isukristo ang lahat. Let's pray. Tayo ay God, manalangin. thank you very much for everything. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. You took that cross for us, died for us, and resurrected for us. Iyong dinala ang cross, ikaw ay namatay, at ikaw ay muling nabuhay para sa amin. All of this, you have done it to be with us today, so you can really give us the full experience of your resurrection. At lahat ng ito ay ginawa mo upang kami ay makasama mo ngayon at upang tunay naming maranasan ang muling pagkabuhay. God, give us spiritual strength so we don't fall into our own standards. Bigyan mo kami ng tunay na espiritual na kalakasan upang hindi kami mahulog sa aming sariling mga batayan. For that reason, give us also the evidences in our life, in every meeting, in everything we do within the covenant. At bigyan mo po kami ng ebidensya sa aming buhay, sa lahat ng aming mga ginagawa sa aming buhay. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for our problems, by the unending love of Father God, by the indwelling, the guidance, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our disciples scattered in Philippines and also here listening to your word, knowing that experiencing risen Christ is everything, and everything that we must do so we can be witnesses of yours, be upon them now and forever and ever. Amen.